Hey guys! Welcome to my channel. Kung isa ka sa nag-e-enjoy sa Kondo serye, ito siguradong magugustuhan mo. So nakaisip ako ng bagong series. Ito naman, Kain-tuhan. So para siyang mukbang with a twist, kainan, kwentuhan in one. Naisip ko kasi kung katulad kita na living alone or nasa ibang bansa, OFW or nag-migrate ka na, okay naman talaga makakapag-adjust ka. Pero merong time na lalo na kapag kumakain ka, mamimiss mo yung pamilya mo, yung barkada mo na nagkakainan kayo habang nagkukwentuhan. So sabayan mo ako kada isang episode ng Kain-tuhan. Iba't ibang topic yung pag-uusapan natin. Mag-share ako ng mga kwento ng buhay ko, ng mga advice. Pwede ka ding mag-request ng topic. So comment ka lang para next episode, try ko naman yung request mong topic. So dahil nga mahilig ako sa mga tipid tips, sa mga budgetarian, kada isang episode, 500 pesos lang yung budget para naman, alam mo yung tipid pa rin. Tsaka dahil mag-isa ako para sure na mauubos ko, hindi sayang. So for today, syempre nga dahil nasa YouTube tayo, ang gusto kong pag-usapan, gusto kong ikwento sa'yo kung paano ba ako nag-start sa YouTube, paano ba naiba ng YouTube ang buhay ko. Pero bago yan, ito yung naisip kong kainin para ngayon. So ito, bilao siya. Na-order ko lang to, sa Taytay pa siya galing. Madami siya, nakakatuwa. Okay, so habang kumakain and magkwentuhan na tayo, syempre kailangan malinis yung kamay mo para siguradong safe ang pagkain. Okay, so tikman ko na. Ito saktong-sakto kasi halos lahat ng mayroon dito, paborito ko talaga. Gusto mong kumain agad-agad. Unahin ko na itong lumpia. Hindi na siya masyadong malutong, pero masarap pa din. Medyo oily, pero malasa. Ito naman, di ko alam kung lechon or sisig ba yung tawag dito, pero paano ba ako nag-start sa YouTube? So, nag-start ako sa YouTube mga few years ago. Nag-work kasi ako noon sa ESL, so online teacher sa mga Koreans. And then, mahilig na akong manood ng mga YouTube noon, room tour, makeup collection, ganyan. And then, one time, yung office mate ko, nakita niya ako na ang dami kong pinapanood ng mga YouTube videos. And then sabi niya, nood ka ng nood ng mga YouTube, bakit kaya hindi ka mag-start ng sarili mong channel? So, naisip ko, oo nga, no? Bakit The Real Asian Beauty yung pangalan ng channel ko? Nung time na yun kasi, parang hindi pa naman uso na pangalan mismo ng YouTuber yung pangalan ng channel. Gusto ko yung parang mga makeup tutorial, iba't ibang mga Asian. Total, madami naman ako mga friends na Asian. So, naisip ko, iba't ibang Asian yung models ko. Tapos ako yung gagawa ng mga makeup tutorial. So, di ba, parang okay naman siya, Asian beauty. Kaya lang ang nangyari nun, nagkatagyawat kasi ako na sobrang lala talaga. So, parang nung time na yon, nawalan ako ng gana mag-makeup. Ayoko nang nakakita ako ng mga audience. So, ang ginawa ko, mga nail art, yung mga DIY, yung hindi talaga ako nakakita. Kasi dati parang tahimik lang ako sa school. Hindi ako masyadong friendly. Gusto ko kung sino lang yung set of friends ko. Yun lang yung palagi kong kasama. Sila lang yung hangout ko. Nung YouTube na ako, nung medyo dumadami na yung followers, parang na-realize ko, ay, mas okay din pala na parang open mo yung network mo, ganyan. Ang pinakaunang break na naalala ko, nag-guest ako sa TV, sa Mars, sa GMA yon. Nail art naman siya, so nail art feature. And then, si Camille Prats yung nandun, tsaka si Susie, silang dalawa, tapos si Miss Princess Punzalan, ayan, tita ni Janina Vela. And then yun nga, so yun ang pinakauna kong appearance sa TV, pero kukulang talaga yung furniture, pero syempre andun naman ako. And then, pinaka-proud talaga ako na ang sarap. In fairness, malasa talaga siya. Parang, mamaya na ako magkwento. Ang sarap niya. Pinaka-proud talaga ako na achievement ko bilang YouTuber, yung naging part ako ng pinakaunang YTFF, YouTube Fan Fest sa Philippines. Nung time na yun, naging partner ko si Ana Victorina. So, dalawa kami on stage. Siya yung makeup, ako naman sa hair and sa nails, ganyan. Ayun, nakaka-proud lang na ako yung pinakauna, kaming dalawa ni Ana Victorina, yung pinakaunang Filipina beauty vlogger na na-feature sa YouTube Fan Fest. Noong 2015 yon. Sobrang, for me, pag binabalikan ko siya, parang isipin mo 5 years ago. Pero for me, parang recent lang siya. And then, somehow, meron akong regret, to be honest. Kasi, nung time na yon, parang hindi ko pinalaki yung ulo ko na, YouTube Fan Fest na ako, parang ibang level na ako. Parang, sa akin, okay lang, parang oo, ang saya naman, ganyan. Pero, somehow, nag-regret ako na sana pala, rinamdam ko. Alam mo, kung gets mo yung feeling na, sana pala medyo hinay ko yung feeling ko noon, ganun. Kasi nung time na yun, parang,
sobrang humble lang na parang, okay, ba't ako nandito? Parang ang lalaking mga YouTuber nito, tapos kasama ako, ganyan. Yun lang yung regret ko. Pero, at least, ako, proud naman ako na, alam mo, parang, okay, humble pa din ako, ganyan, kahit may mga ganun akong achievement. Actually, nilista ko dito para hindi ko makalimutan. After that, na-invite naman ako ng Cetaphil para sa, meron silang event, meron silang pa-event na iba't ibang mga vlogger din sa Asia yung na-invite nila. Meron from Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, tapos Philippines. Si Anna Victorina din yung kasama ko noon. Nakaka-proud din na parang 2015 yun, na tuloy-tuloy yung mga blessings sa akin. And then after that, nag-Beauty Bound Asia naman kami. So, naging judge ako actually. Kasama ko nun si Anna Victorino tsaka si Say Choco. Tatlo kami na judge ng Beauty Bound Asia. So, yung mga aspiring beauty vlogger, nagsasubmit sila ng mga video, tapos i-judge namin, i-rate namin, ganyan. So, yun, nakakatuwa lang, balikan yung mga ganong time. Parang kung babalikan ko, yun din pala yung isa sa mga highlight ng buhay ko noong 2015 na sobrang nakakatuwa kung babalikan. So, shout out kung follower ka na nung 2015. Sayang ang konti lang niya. Pero ang sarap niya. Feeling ko hindi lechon tawag dito. Sa Ilocano, ang tawag dito ay... Ano nga tawag dito? Nakalimutan ko. Pero yan, yun ang tawag. Nakalimutan ko. Ayan, so minamarkahan ko lang para sigurado na lahat maikwento ko ng tama. Pero hindi na chronological order kasi baka hindi ko na maalala. So, isa pang memorable for me na naging part ng YouTube life ko, yung naging part ako ng GMA, yung Vlogger Style Camp. 2 taon yun actually. So, noong 2016, kasama namin sila Ken Chan, si Bea Binenig. And then next year naman, 2017, ganun din yung team niya against cyberbullying. Kasama naman namin noon na artist ng GMA sila, Kim Domingo, ganyan. Nakakatuwa, pero for me, mas na-enjoy ko lang yung unang taon. Kasi kumbaga, syempre mas maganda yung mas madaming artista, di ba? Ang sarap makatrabaho, yung mga GMA. Kasi alam mo ba na ang humble nila. Parang pag ang pinaka-favorite ko naka-work nun si Ken Chan, na sobrang ang bait niya. Actually, lahat sila mabait nun. Pero si Ken Chan, yung tipong pag nakasalubong mo siya, siya yung unang babati sa'yo. Tapos maaalala ka niya na parang, kilala kita, pinapanood ko nga yung YouTube mo eh. Ganun. So, nakakatuwa lang. Sa ABS naman, meron din akong experience na sa ASAP Chill Out naman. So, parang 2017 din yata yon. So, ang host naman doon si Robby Domingo, tsaka si Alex Gonzaga. Yun naman, na-invite ako dahil dun sa fake Divisoria makeup. So, medyo nag-trending kasi yon. So, hindi pa vlogger si Alex Gonzaga nun. As in, artista lang siya nun. Na-impress ako kay Robby Domingo. Sobrang ang bait niya, ang gentleman niya. And then, balik naman tayo sa GMA. Madami ding mga events with GMA. Sa unang hirit, ayan, medyo maaga yon, mga 4 a.m. yung call time, mga 3 a.m., 4 a.m. Pero worth it naman siya. Medyo madaming beses din ako doon. Ang term nila ay shopping expert. So, meron silang mga pinapakitang bagay, then explain mo lang yon, gano'n. Na-meet ko yung mga reporter ng GMA, sila Arnold Clavio, sila Susan Enriquez, si Mang Tani. Ayan, nakakatuwa sila. Actually, sa totoo lang, favorite ko kapag GMA yung nakaka-work ko kasi ang humble talaga. Ang humble lang lahat ng tao sa GMA. So, shout out sa mga taga-GMA dyan. YouTube Meet and Greet, 2 beses din yun. Yung una, 2016 din yata or 17 sa Ayala naman. Yung ganun, YouTube, nakalimutan ko na YouTube Space yata yung merong mga picture ng iba't ibang YouTuber, tapos may libreng internet, ganyan, sa mga Ayala malls. So, nagpa-meet and greet kami doon. Ang kasama ko doon si Say Choco, tsaka yung isang singer, si Clara, yung pangalan niya. Tapos yun, doon nag-start yung pagiging Fluffies, yung pangalan ng mga followers ko sa YouTube. The next year naman, 2017, ito naman yung mas malakihan na madami kaming ibang kasama na mga malalaking pangalan talaga sa YouTube, lalo na sa beauty industry ng YouTube. So, yun naman, sa Ayala rin siya, pero isahan yun eh. Pipila ka doon, tapos mamimit mo yung iba't ibang mga YouTuber, pero sobrang bilis lang. Pero yun, na-appreciate ko din siya. Madami ding mga YouTube Academy, yung naging speaker ako. Naalala ko nga parang rest in peace, pero nakasama ko si Lloyd Cadena, tsaka si Will Dasovich na nag-YouTube Academy kami. Basta sobrang dami din. Yung YouTube Pop-Up Space, alam mo yun, yung pupunta yung YouTube dito, so magka-create sila ng isang space na may mga seminar, may mga talk, tapos meron silang mga filming setup na pwede kang pumunta. Actually, i-invite ka nila na pwede kang mag-film ng video doon. So, 3 beses ako actually nakapunta doon. Yung una, hindi ko siya na-upload yung video kasi sobrang laki ng file. Kasama ko noon si
Maputing Cooking. Pero sorry, hindi ko na-upload yung file. Yung pangalawa, kasama ko si Jenzel. Nag-ano kami, Pinoy Street Food Mukbang. Yung pangatlo ko naman na sa YouTube Pop-Up Space, kasama ko si Anna Gonzalez. Nag-film naman kami ng vlog ng mga essentials para sa mga Korea trip. So, lahat ng mga minimension ko, merong link yan sa description box. I-check mo na lang kung gusto mong mapanood. Kung hindi mo pa napapanood, yung style haul naman, para siyang, alam mo, hindi na ako nakakakain. Ang sarap magkwento. Kaya kain muna ako. So, itong bilao, medyo madami lang yung kanin niya. So, kailangan medyo malakas kang sa carbs. Dapat hindi ka diet kasi medyo nag-uumapaw yung kanin niya. Pero worth it siya, ha? Sarap. Kung napansin ko, meron lang Makati sa labi. So, hindi ko mawari kung itong talong ba or itong hipon. Kasi, diba, yun yung dalawang palaging Makati sa bibig kapag kumakain ka ng mga ganitong ihaw-ihaw. Medyo Makati sa bibig yung hipon. Ito namang talong. Ay, Makati nga yung hipon. Itong talong. Yung talong Makati din. Ay, mas Makati. Yung talong nga. Pero yung hipon, Makati din siya. Okay.